pamumuhay at maluhong pamumuno. Ganito isinasalarawan ng ilan ang 2 dekadang pamumuno ng rehimeng Marcos sa bansa. The Marcos years was really the golden era of the Philippines. Nakuha natin ang territorial integrity, independence, freedom, justice, and democracy. Nang mapatalsik sila sa kapangyarihan, isa sa agad inimbestigahan ang mga umano'y itinago at nakaw na yaman. Nang maupo bilang Pangulo si dating Pangulong Aquino, ang kanyang naging unang kautusan, ang Executive Order No. 1 o ang batas na nagtatatag sa PCGG o Presidential Commission on Good Government. Ahensyang itinatag para bawiin ang ill-gotten wealth ng mga Marcos, maging ng kanilang cronies. Sa kanilang pag-iimbestiga noon, tinatayang nasa 10 bilyong dolyar ang kabuang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Noong March 20, 1968, yun ang unang nagbukas ng account si William Saunders, na ang talagang tunay na katauhan ay si Ferdinand Marcos. Noong sumunod na araw, March 21, 1968, hindi naman nagpapatalo si Ginang Imelda Marcos, nagbukas din siya ng kanyang sariling account sa pangalan naman ni Jane Ryan. At itong mga accounts na ito, admitted nila na nasa kanila dahil na yun ang ruling ng Supreme Court natin doon sa forfeiture petition noong July 15, 2003. Makalipas ang mahigit 20 taong pagkakatatag ng PCGG, umabot sa 88.4 billion pesos ang halagang nakolekta na ng PCGG mula sa ill-gotten wealth ng mga Marcos. 3.1 billion pesos o 4% sa Administrasyong Aquino. 16.6 billion pesos o 20% ang nakolekta sa Administrasyong Ramos. 1.63 billion pesos o 1% sa Administrasyong Estrada. At 61.5 billion pesos o halos 75% ng kabuuan ng nakolektang ill-gotten wealth ang nabawi ng Administrasyong Arroyo. Malayo pa ang landas na tatahakin sa pag-aabot sa mga umano'y nakaw na yaman. Ayon sa PCGG, sa kasalukuyan ay may $120 million pa ang kailangan bawiin ng ill-gotten wealth. Matagal ang proseso sa paghahabol ng mga nakaw na yaman o mga kasong kaugnay ng mga sinasabing nakaw na yaman. Kaya mula pa noong panahon ni dating Pangulong Ramos, usapin ang settlement o pakikipag-ayos sa pagitan ng gobyerno at pamilya ang isinusulong ng bawat administrasyon. Sa ilalim ng Administrasyong Ramos na naging dating AFP Vice Chief of Staff at pinsa ni Marcos, nagkaroon ng settlement sa mga Marcos kung saan 75% ng ill-gotten wealth ay babalik sa pamahalaan at 25% naman ang mapupunta sa pamilya Marcos. Lahat ng administrasyon, sinasabi namin, gusto namin mag-settle, gusto namin mag-negotiate. Lahat. In fact, yung panahon ni Ramos, nagkapirmahan na, pero binawi nila. Binawi nila yung settlement. Mula nun, wala na, natulog na lang, wala nang nangyari. Maging ang kasalukuyang administrasyon, bukas din sa usapin ng settlement. Because I was exploring the possibility of settlement. Why not? Di ba? 520 cases siya. Involving the Marcoses and their alleged cronies. Pwede naman pag-usapan eh. The Supreme Court itself, the highest court of the land, says, mag-usap-usap na kayo. Instead of you clogging the court with your cases. Puro kayo kasuhan, ang yumayaman lang, abogado. Diba? Instead of put an end to it, closure. And look, if we are negotiating with the NPA, with the MILF, why not with the Marcoses and their alleged cronies? Why not? Isa sa mga naging kontrobersyal ang koleksyon ng alahas ng dating unang ginang Imelda Marcos. Extravagance? If it is for good, true, and beautiful, I plead guilty and greediest. But who is not? It's our dream to be overly beautiful, overly everything. Kamakailan, naging laman ng mga balita ang pagsusubasta ng mga alahas ni Imelda. 3 uri ang mga alahas na ito.
ang Malacanang Collection na naiwan ng mga Marcos nang patalsikin sila rito. Ang Hawaii Collection na galing sa tinirhan ng mga Marcos sa Hawaii. At ang Rumeliotes Collection na tinanggang ipuslit ng Griegong si Demetrios Rumeliotes. Tinatayang nagkakahalaga ang tatlong koleksyong ito ng 15 bilyong piso. Ilang beses nang tinangkang ibenta ang mga alahas na ito, pero makailang ulit rin itong pinigilan. Hindi lang naman ako dyan nagmamadali. Sa lahat ng dapat i-dispose. Dinidispose din namin yung Baguio Mansions. Yung bakasyonan ni na Marcos, dinidispose namin yan. Nagdi-dispose na kami ng ibang property, shares of stock. Nagkataon lang na na-highlight ito ng media. Kasi nga, Imelda is famous and the jewels are famous. Tapos nagpuntahan pa dito yung mga gemologists from London. Kaya nga doon lang ako nanghihinayang. Kasi bigla akong sinabihan ni GMA, nag-order siya, huwag na muna ngayon, ipasa na lang natin sa next administration. Hindi na natuloy ang pagsusubasta sa mga alahas ni Imelda. Ipapaubayan na lang daw sa susunod na administrasyon kung ano ang gagawin dito, maging ang usapin ng settlement sa pamilya Marcos. Pag-aralan, i-audit ang gawa ng PCGG, kung ano ang nagawa nila, kung anong may pagkukulang sila, at yun ay pag-aaralan muli. With the end view of getting the best price for the jewelries, for the benefit of the Filipino people. Hindi lang usapin sa kayamanan, I have proclaimed martial law. kundi maging ang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni Marcos ay isa ring isyong kailangang harapin. Moreover, the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program Sa panahon ni Pangulong Aquino, naisabatas ang Comprehensive Agrarian Reform Act o CARP Law. Sa ilalim ng batas na ito, lahat ng pondong maiipon sana mula sa ill-gotten wealth ng mga Marcos ay mapupunta sa mga programa sa land reform. Pero giit ng ilan, hindi lang dapat sa land reform inilaan ang pondong mababawi. Ang halos 10,000 biktima ng human rights violation sa panahon ng rehimeng Marcos ay dapat rin daw makinabang dito. Isa na rito si Trinidad Repuno, dating leader ng Urban Poor Group sa Tondo, Manila. Hanggang ngayon, tila sariwa pa rin sa alaala ni Aling Trinidad ang sakit na sinapit noong panahon ng martial law. Naalala ko yung torture na yun. Talagang parang dehumanizing sa aking sarili. Bakit may torture sa Pilipino? Bakit ang Pilipino naghahanap lamang ng kanilang maayos na kalagayan? Bakit ito torture? Pero tila matagal pang maghihintay si Aling Trinidad dahil walang batas na sumusuporta sa kanila. Ang problema lang, mayroon kasing CARP law existing na sinasabi lahat ng mga pera ng mga Marcos na ma-recover, exclusively gagamitin yan sa Comprehensive Agrarian Reform Program. So kung ididiretso mo ang bayad doon sa human rights victims, magkakaroon ng violation of the CARP law. At kung mayroong mga panukalang batas, hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay hindi napapasa. 1998 pa nang unang ipinanukala sa Kongreso ni dating Apayan Representative Eta Rosales ang Human Rights Violations Victims Compensation Bill. Nakasaad dito na kailangan maglaan ng 200 milyong piso para sa mga biktima. Pero makalipas ang mahigit isang dekada, hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito sa Kongreso. Nung mga 14th Congress, wala na ako sa Kongreso. Ang naging speaker si Nograles. Hindi rin. Inutusan pa rin ni Gloria na huwag may kalendaryo yan. So, hindi pa rin yan kay kalendaryo. Hanggang ngayon. So, i-refile mo na naman yan sa 15th Congress. Di ba? Grabe sila. At alam mo, mararamdaman mo, itong mga biktima, ang makikinabang dito, na ang liit lang na matatanggap nila, magkakano, tagpa 500,000 pesos, siguro 1 million doon sa mga pinatay, yung mga biktima, yung mga pamilya nila. Ang liit naman yan sa totoo lang. Kasi ang dami nila. Mga 10,000 victims yan. Pinagkakait nila. Kailangan daw gumawa ng isang konkretong hakbang ang bagong administrasyon para mabigyang tulong ang mga biktima. Marami siyang pwedeng gawin. One is of course to make an exemption sa case ng CARP. The other is of course through the budget. Pwede ka naman maglabas ng separate budget for compensation without
kumbaga wag mo na i-link doon mismo sa Marcos wealth. So the President, may moral authority naman, can make a strong stand dyan. Tila malayo pa nga ang lalakbayin ng ipinaglalabang katarungan ng mga biktimang gaya ni Aling Trini. Habang may buhay, may pag-asa. At maasa pa rin kami. Tuloy-tuloy. Hindi kami susuko. Malaki ang magiging papel ni President Noynoy Aquino sa mga isyong ito. Paano niya kaya ito tutugunan? Ngayong may mga personal na usapin din siyang kailangang harapin.